halimbawa lang, mapatunayan na may nilabag si Congressman De Viste, posible rin anong That is ipso facto revoke ang franchise. Tanggal sa kanya yan. Babawiin sa kanya ng Kongreso yan. Sapagkat yan ay isang special privilege lamang. Yan ay hindi private property. Sabi ko nga kanina sa iyo, pinahiram lang yan sa iyo ng taong bayan sa pamamagitan ng House of Representatives. Ginran sa iyo yan as a special privilege that you cannot sell it without the approval of the people. Yun lang, partner. Yun ang mahirap dyan. Inaabuso nila at ginawa nilang negosyo ang prangkisang ipinahiram sa kanila. Parang ano yan parang ganito lang yan. Pinahiram mo ko ng laptop, partner. Okay. O sabi ko, partner, nasira yung laptop ko Naku. Pwede bang pahiram yan overnight kasi may nirarush akong pleadings Tapos wala akong magamit, hirap ako sa cellphone, maliit ang letra. So pinahiram mo sa akin. Tapos binenta ko. Ganun lang yan. Bakit hindi ko pwedeng ibenta? Because that is not my property. I cannot sell that is not That's good. my property. Yes, attorney. Diba? Ganun din yung franchise, hindi iyo yan. Yung araw, hindi iyo yan. Ano ito, partner? May punto na nasilaw, no? Sa pera. Nasilaw kasi if you have the franchise, no? Dadami ang kliyente mo dyan. Papasok sa iyo ang mga negosyo. Investor. Tsaka ako, hindi ko lang na-compute Duda ako kung binenta talaga Baka on papers lang Ang laki ng returns yan. Sobrang laki niyan. To the extent na ino-offeran nga yung other Filipinos na involved dyan na ito, bibigay ko sa yung shares na to, ganito shares mo dito. Matuloy lang tong transaction na to. Kasi ganito ang kikitain natin after 5 years, ito, billion-billion yan. That is how it works sa renewable energy project na yan. Billion ang kinikita dyan. So at the back of your mind, naisip mo, partner, na baka... There is actually no genuine sale here. At alam mo bakit iniwasan dito? Kasi conflict of interest. That's true. Conflict of interest talaga. Lalabas dun, Kasi you are required to divest all of your shares. So ano gagawin mo? Siyempre, dadivest mo, congressman na ako Di ba? So ako ano lang ngayon yun ang aking analysis. If I were the congressman, nanalo ko nung last 2025 and I have this renewable energy business. And then ang projection ko dito in 5 years time I will be able to earn 20, 30, 40, 50 billion in 5 years time or sabihin na natin 10 years time. Hindi ko bebenta yan. Ano gagawin ko? Anti-dummy law. Kukuha ako ng dummy rito. So magkakaroon ka naman ng violation ng anti-dummy law. Kunwari may bentahan. Pero wala naman. Ang bentahan on paper lang. So here, we will not go to the forms. Pag nag-investigate ang Kongreso, dapat wag ka nakatutok sa forms. You go to the substance. At go to the intent and the spirit of the law. Halukayin mo yan and then mag-rely ka din doon sa mga doctrines. Piercing the veil, the corporate veil, the alter ego doctrine, the evasion test. Ang dami niyan. Kasi may ano yan may mga salusalungat na batas dito about constitutional law, commercial law, particularly corporate law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, criminal law. Ang dami niyan. So, kaya pala yung mga abogado, partner, may ibang corporate, hindi ka magpo-focus lang sa criminal dito. Kasi kung doon ka lang sa isang batas dito, maliligaw ka dyan. So, there's a corporate law, partner. But it's more, dito sa investigation dito, para ma-determine mo kung may lokohan, it's more of the corporation law. Corporation law, partner. Doon ka tututok dito para mabisto mo yung fraud. Yun lang. Yung piercing the veil. So, yun ang gagawin ngayon ng ombudsman, partner. I think the first move of the ombudsman here is to pierce the corporate veil. Kung ito ba, may lokohan ba dito? Kasi nagtatago kayo sa kulambo sa kurtina.
o sa belo. Oo. So dapat iangat yung belo at nang makita sino talaga ang mga taong involved dito. Nagkaroon ba talaga ng bentahan? Na ginamit lang ang isang kumpanya. I-discover mo yung fraud Kaya mo iaangat yung belo. Kung meron. Partner, maiba lang ako. Paano dito, yung mga electric cooperative ba natin hindi apektado? Apektado nga sila dyan Kalaban nila Solar, no? Solar. May mga electric, katulad sa Bulacan, may Bulacan Electric Cooperative. Oo, lahat. Meron makilala mga cooperative. So yan. So, the better, kung maraming kompetensya, bababa ang presyo ng kuryente. Nako, ayun lang. Yan ang dyan. So, yung mga humahanga pala kay Congressman Leviste, medyo... Hindi, alam mo, mahirap intindihin to. Yung dinidiscuss nga natin ngayon, pinakamababang level of discussion. Kasi we are discussing here about sikat ng araw. Ano yung sikat na araw? Sino may-ari? Taong bayan, di ba? Ang state ang may-ari niyan. Ngayon, para magamit mo yung sikat ng araw na yan, parang airwaves, you need a permission from the government. What branch of the government? The legislative department. Kukuha ka ng prangkisa. Hindi mo bibilin yun. Ipahihiram sa'yo yung prangkisa. Valid po 25 years, maximum of 50 years. Okay, pinahiram sa'yo. It should be signed by the president, Yes, because there must be a law. No, katulad nito, ang batas dito, Republic Act 11375. Pinahiram sa'yo yan. Pero ang ginawa mo, gumawa ka ng hocus-pocus, corporate magic, solar magic. No? Nilaro mo yung batas. Nilaro mo. Ako duda ako. Ako analysis lang to, no? Huwag kayong magagalit kung sino man yung apektado dito. Analysis ko to based on what I understand sa batas. Nilaro. And then based on the jurisprudence na mga nabasa ko. Maraming ganyang kaso, although hindi renewable energy, yung mga kumpanyang may existing para maiwasan ng isang obligasyon, nagtayo ng panibagong kumpanya, pero with the same set of board of directors, the same capitalization, umaasa lang do sa original company. Dito po, kang lumalabas dito, ang utak bulsa ay nanggagaling do sa solar power ng bayan. Iisang capitalization nito, iisang pinanggagalingan ng pera nito. Bakit kailangan niya pa partner sa pag-analisa po ninyo? Kailangan pa niyang gumawa ng isa pang kumpanya upang itago ang obligasyon at upang itago at iwasan ang obligasyon doon sa pagkuha ng permission sa House of Representatives, doon sa legislative franchise. Sa buwis, hindi naman apektado sa tax. Hindi naman yan. Magbabayad pa din ng buwis yan. Ang iniiwasan dito yung permission ng legislative na kapag hinanap department. sa kanya, nasaan? Oo. So, dapat may consent yun. Sinorkat niya yung method niya This is the shortcut method Ginawa niya, instead na humingi yung solar power ng bayan ng permission from the Congress, nagtayo siya ng isa pang korporasyon na may kinalaman din sa solar at yun ang kanya binenta. Pero in truth and in fact, no, yung pera at bulsa, yung control of the company belongs to solar power ng bayan. Isa yung nagdidikta, isa yung utak. Oo. So, hindi ba paliwanag niya ngayon, partner, no? Sa pag-iimbestiga ng... Yun ang ipaliwanag niya. Dapat sabihin niya, wala akong ini-evade dito na obligation at wala din akong binviolate na batas sa corporate law. Wala yan. So patunayan mo. Patunayan niya. Kasi dito halata bakit hindi ka magdududa? Iisa yung may-ari Tapos dependent yung holdings company na Solar Power Electric Corporation. Yung pera nung galing do sa solar power ng bayan Paano hindi ka magdududa? So if you will make a legal analysis, lalabas yung doctrine of piercing the corporate veil and the alter ego doctrine and the anti-dummy law. So you will try to review ngayon these three doctrines at makikita mo, teka muna, ibang usapan to. At maraming hindi po nakakaalam at ito nyo lang narinig yan sa usapang batas. So, Attorney Rene Bueno. if you will understand now these three doctrines,
pupunta ka ngayon doon sa Article 12, Section 11 ng 1987 Constitution. Anong sinasabi ng batas na yan? Ito yung seksyon at artikulo sa ilalim ng saligang batas na nagbibigay ng limitasyon at naglagay ng bakod laban sa pang-aabuso ng mga makapangyarihan at bilyonaryong nagmo-monopolize ng mga higanting negosyo sa Pilipinas. Ito yung bakod, ito yung limitasyon na inangkat naman ang spirit and the intention ng Republic Act 11357 na inilagay sa Section 18. Yung Section 18 na yan ng Republic Act 11375 ay nanggaling doon sa espiritu ng Section 11 ng Article 12 of the 1987 Constitution. So, kung makikita ninyo, ang daming anggulo nito. Do not just focus on one particular law. There are so many doctrines involved. There are so many laws involved also in this case. So pag yun naintindihan mo, definitely there is a violation. So for those who are questioning, bakit ba ombudsman? Bakit ba Ombudsman Leviste, pakikialaman mo pa to? Bakit ba manghihimasok ka pa? May karapatan. May karapatan ng ombudsman because they have this motu proprio. Yan naman. Power. Palagi narinig yan ha. Motu proprio. Ang ibig sabihin po ng motu proprio ay the ombudsman can in its own initiative investigate anomalous transaction. So may karapatan po. May karapatan sila dito. Even the Congress part. Even Congress. Ang Congress naman has this oversight. Power. Ano yung oversight power? Ang ibig sabihin ng oversight power, ito ay isang kapangyarihan na ibinigay sa Kongreso na muling tingnan ang isang batas na kanilang iginawad o ibinasa sa Kongreso kung ito ba ay tamang na ipapatupad ng ating departamento, kung anong departamento ang dapat patupad niyan. Tanong ko lang, attorney partner, may karapatan din ang Kongreso na magkaroon ng hearing tungkol dito? Yes, by virtue of the oversight power of even the Congress. Congress. Even though ang involved is from also one of their... Yes, oo. At actually, may be subjected to a complaint doon sa Ethics Committee. Yun. Yung power na yun to investigate ay nakalagay naman yun din sa internal policy din ng Kongreso na kung saan they can investigate in aid of legislation. Baka may mali doon sa batas. Bakit? Nalusutan tayo. Ay benta doon sa Meralco yung shares. Mukhang kulang ang safeguard. Revisayin natin at ating muling basahin ang Section 11 ng Article 12 of the 1987 Constitution kung tayo ba ay mayroong pagkukulang sa paggawa ng Republic Act 11375. So there's no question if alam mo ba, Congressman Leviste, na ito ay labag sa batas o may nilalabag ka sa batas? Yung iba alam yan eh. But gumagawa sila ng mga lihim na transaksyon at mga moves that will circumvent the law. Kaso lalim na, partner, circumvent. Ano daw yung sabi ni Rosemar? Yung parang parang iyong lalabagin ng mukhang hindi halata. Yung parang in love ka pero hindi halata. Hindi. Hindi, yung parang sinabi mo in love ka pero hindi naman kasi may jowa kang iba. Ganon? So, bakit dalawa? Okay. Ayun, dalawa ang puso mo. Ganon pala. Pag hinalungkat mo ang different doctrines, jurisprudence, the Constitution, kasi ang pinakabuod dyan, yung 1987 Constitution. Basahin mo yon, kita mo na lahat yan. Pag marunong ka na magbasa ng batas, doon mo makikita na, teka muna, ba't may nakalagay na exclusive dito? Yung exclusive partner. Diba? Bakit may nakalagay dito na you cannot sell, you cannot blah blah blah. Yun. Doon makikita mo na ay papasok dito yung yung hindi mo pag-aari yan, hindi mo pwedeng ibenta yan. That is only a special privilege. Patuloy po kayong makinig sa amin at marami po kayong maiintindihan na kung saan ang batas ay pinapaliwanag namin sa madaling paraan. So hanggang bukas dito po sa Usapang Batas.
Torni bueno, low and beyond. Learn the law, know your right.